Kung ano ba itong pinag-uusapan ngayon ng lahat ng tao sa social media. Totoo ba daw o hindi? Yan na nga. Talaga Anyway, ba? doon sa mga nakausap po ng ating mga reporters, ito pong hapon, nang biglaan nga pong sumambulat ito, ito po ang kanila pong mga pahayag. O, isa-isahin na natin ha. Unahin na natin ang DLG po mga kapatid. Pinabulaanan po ng Department of Interior and Local Government ang kalihim nito na si Secretary John Vic Remulla ang kumakalat na impormasyon na naaresto ng araw si Senador Bato de la Rosa. Nilo po ni Department of Justice spokesperson Attorney Polo Martinez na wala pa silang kumpirmasyon kung nahuli na nga ba itong si Bato. Alam nyo, akala namin kasi nag-announce ng 4:30 press con. Exactly. Akala natin yun na yun. May Kung bakit. akala may kumpirmasyon na. Oo, so, Oo. yung pala tungkol sa flood control. Yun na nga. Oo. So, anyway, tiniyak naman din po ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na hindi pa nila naaaresto ang nagtatago na senador. Pa-plug ko na po na mamaya-maya po, check nyo mamaya sa programa ni Lord de Vera, si Ginoong Matibag ang ganyang guest. So, Ay, baka may mga iba pang mabuti yan. detalye. Naman, O, ano. So, standby po kayo dyan sa interview ni Lord sa kanya mamaya. Yung pong mismong Police Regional Office 11 na may sakop naman sa Davao City, tinawag po na fake news ang nasabing balita. Ang kapwa minority senators na sina Amy Marcos at Robin Padilla, wala rin daw kaalaman sa naturang kumakalat na ulat. Alam niyo kung bakit ito sumambulat. Dito nagsimula ito lahat. Ano po? Dahil po sa post ng legal counsel ni De La Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc na meron daw pong paparating na bad news pero hindi niya tinukoy kung ano ito. Ipagdasal daw sana na hindi raw ito totoo at maradaan po nagtatago ito si De La Rosa magmula noong Mayo matapos ang barilan nga po sa Senado. Inihain kasi sa Senado ang arrest warrant ng International Criminal Court dahil sa umano'y crimes against humanity. Nako. So huli nating nakita si Senador Bato May 14, di ba? Tama ba? Yan yung palabas siya from the Senate after noong putukan. Nakita sa CCTV. Yes. Nandyan na. Para makakuha Oo. tayo, malaman natin ano ba't pudot dulo nito at lumabas tong balitang to. Yes. Ha? Kausapin po natin ang ating mobile journal na si Arles de Los Santos. Magandang gabi sa iyo, Arles. Hi, Arles. Saan ba nagsimula Siyempre, tong balita ni Senator Bato na nahuli daw? Actually, pasado alas 3 kaninang hapon nang pumutok nga itong balita na yan, no? Naging usap-usapan dito sa ating mga kasama sa Senado na nagko-cover na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at maging sa ilan sa mga kapatid natin, no, na nagko-cover din dito sa Senado at kahit sa labas ng Senado, no? At kanina nga napag-usapan ninyo, nahuli natin nakita si Senator Ronald Bato de la Rosa noong May 14. Alam nyo ba dito mismo sa aking likuran, dito tayo nag-cover noon nung nagkaroon ng putukan sa Senado at doon sa hindi kalayuan ay yung palitan nga ng putok sa pagitan ng NBI at ng Philippine at ng OSAA mismo rather, no, na kung saan nga madaling araw 2:30 ng May 14 ay umalis na si Senator Ronald Bato de la Rosa dito at kanina ay nagkaroon ng press conference ang Department of Justice at tinanong natin agad, no, na mga kapatid sa media kung meron nga bang katotohanan yung umuugong na balita na ito, no, pero wala pa umalong impormasyon dan ang DOJ, no, kaugnay ng pagkakadakip kay Senator Ronald Bato de la Rosa para yan doon sa in-effect pa rin na arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC para sa umano'y madugong war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan siya ang isa sa mga tinuturo na co-conspirator para sa mga nangyaring EJK umano mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Tinanong din natin agad sina SILG John Vic Remulla maging si NBI Director Melvin Matibag kung may katotohanan nga ba ito pero wala pa umano silang impormasyon ukol sa bagay niya. Pero Arles, ano yung nauna? Yung post ni Attorney Jimmy Bondoc na mukhang may bad news na sana hindi totoo? O yung pagputok ng balita na mukhang naaresto na si Senator Bato? Based sa timeline, no, parang mas nauna naman yung pag-ugong ng balita na nahuli na daw si Senator Bato de la Rosa bago yung post ni Attorney Jimmy Bondoc, no, na ngayon ay deleted na sa kanyang social media account. O so ibig sabihin may nagpakalat nga nung balita, but
turns out, mukhang fake news, no? Tila gano'n na nga, pero marami pang posibleng mangyari diyan sa umano'y pagdakip nga kay Senator Ronald Bato de la Rosa. At ayan yung sinabi niya nga, no, pray hard that it is not true for the good of the nation. At isa yan sa Attorney Jimmy Bondoc sa ating mga tinanong noon, no, dito sa Senado, bago natin hindi na makita ulit si Senator Bato de la Rosa at sinabi na nandito siya sa Senado pa din. At nung tinanong natin, nung pumutok yung balita noon na nakatakas na nga umano si Senator Bato, ang sinabi niya, i-invoke niya daw yung kanyang client and attorney privileges, kaya hindi na siya sumagot patungkol doon sa pag-alis dito ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Actually, tinanong din natin dito, Jovi at Chiki, ang mga senador na sina Senator Amy Marcos at Senator Robin Padilla kaugnay sa kumakalat na balita na ito, no, pero wala pa umano silang impormasyon dyan, maging yung PRO ng Region 11 ng PNP, no, ayon sa kanila fake news at negative daw sa validation ng mga tropa sa Philippine National Police. How about Arles, yung opisina dyan ni Senator Bato? Nasilip nyo ba? Sino yung mga nandun? Ano ang chika ng mga staff ni Senador Bato? Wala pa, hindi pa tayo nakakaakyat doon sa opisina ni Senator Bato de la Rosa dahil naging abala tayo kanina sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero syempre, no, kung tuloy-tuloy na iikot itong balita na ito ay magre-reach out pa rin tayo sa kanilang opisina para malaman kung ano nga ba yung update na dito at syempre yung malaking tanong ng publiko kung nasaan nga ba si Senator Ronald Bato de la Rosa. Okay, so kanina, no, meron tayong kinausap na informante. Hayaan mong nandiyan si Arles para ma-follow up niya ito, no. Sabi nung informante, hindi rin niya in all fairness, hindi rin nila masagot kung talaga bang natukoy na ako nasaan or nalaman ako nasaan or kung nasa custody na ng authority si Senator Bato, pero ang sinasabi niya, dalawa yung factors na pwede maka-apekto dito sa sa coverage natin if ever, Arles. First, yung warrant ay ICC. Yes. So, kung ito'y mahuli somewhere na hindi Metro Manila, parang hindi na kailangan dalhin dito sa Metro Manila. So, parang hindi na mako-cover si Arles ng press call just for that. Unless ipagpilitan ng gobyerno, di ba? Pero may danger yon. Pangalawa, kung hainan yan ng TRO. Kasi kung ngayon nangyari yan, wala nang chance to apply for any TRO. Pero kung dadalhin mo pa dito sa Manila, i-cover pa nila Arles yung press con, maraming oras to do that, diba? So, kumbaga, dalawa yung pwede maka-apekto sa mga susunod ng mga oras kung sakaling totoo na, although pinabulaan naman na hindi totoo, diba? Pero kung sakaling mahuli, yan yung mga pwedeng ikino-consider ng mga factors. Kung makikita pa ba natin kung hindi si Senator Bato or doon na sa dahig siya i-cover. Yeah. At saka kasi iniisip ko rin kanina, kung totoong nahuli nga itong si Senador Bato, hindi nagsasalita si Secretary John Vic Remulla, di ba siya yung laging pumupuronta kapag ganitong may mga balita? So, yung sinabi niya na wala siyang information about this, parang magdududa ko na nga, ay, baka nga hindi totoo. Oo. Pero iniisip ko din, kung halimbawa, totoong naaresto siya, hindi ba dapat kung naaresto siya, diretso na yun nga sa ICC, kagaya ng sinabi mo, parang yung ginawa kay FPRRD. Otherwise, baka mag-take to yung nangyari sa Senate. Yes. So, Yung habulan, actually. okay. So, sige. Ano naman yan? Tinitip lang natin kay Arts kasi sila magko-cover Yun nga Iba-iba pa yung if ever man magkaroon ng development dito. Pero, yun nga kasi sinasabi, ba't parang ayaw magsalita doon? Actually, nagsalita sila, nag-deny na sila. Kanina lang talaga kailangan nating tanungin doon sa mga informante na malapit lang sa atin dito. Kung totoo. Kung ano man yun, yun yung mga factors na pwede maka-apekto sa mga darating na pagkakataon. Thank you, Arles, for that report, ha? Thank you, Arles. Salamat, Arles. Alam nyo, yung huling pagkakataon na nakakausap natin si Senator Bato dito sa ating programa, dito rin niya, alam ko meron tayo ipi-playback, pero alam ko dito rin niya sinabi, aside from sa iba pa mga programa dito sa ating network, yung kanyang kagustuhan na hindi makapunta ng dahig kasi ang inaalala niya ay yung gusto niya makita yung apo niya. Yung Sinabi apo. niya, yung Oo, apo, apo diba? niya Na ayaw talaga. niya mawalay doon. Yes.